Ang buhay ng tao puno ng misteryo, puno ng kwento, tulad din sa isang gulong na minsay hirap at minsay sarap. Ang paghubog sa isang tao ay nagsisimula sa pamilya. Ang ina bilang ilaw ng tahanan na nangangalaga at nagpapayo sa kanyang mga anak at asawa. At ang ama na siyang haligi ng tahanan na siya ring nagtataguyod at nagbibigay proteksyon sa kanyang pamilya. Ang pangunahin pong layunin nito ay to promote Filipino values and tradition and strengthen family ties. Yung pong mga maganda pang mga kaugalian na kagaya po ng pagmamano, paggamit po ng po at opos, ito nga ay naging bahagi na ng ating kultura at tayo pong mga Pilipino ay sadyang magagalang lalo-lalo na sa ating mga magulang at sa mga nakakatanda po sa atin. Kaya naman bilang pagkilala sa nagawa ng ating mga ama at bilang handog para sa nagdaang araw ng mga tatay, ang mga piling daddy, dada, papa, itay, tatay ay ginawaran ng isang natatanging dahil sa kanilang uwaran at hindi matatawarang pagmamahal sa kanilang pamilya, katulad na lamang nila. Hindi ko akalaing mapabili ako sa ganitong very prestigious activity na mapabilang sa isa sa mga ulirang ama sa ating bansa. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng isang ama sa isang pamilya. Sinasabi nga na ito ang basic foundation ng ating society at sa tingin ko lahat ng ama ay dapat na maging responsible at accountable sa kanilang ginagawa bilang padre di pamilya. May kasabihan tayo, the busiest man is a man who has time for everything. May kasabihan tayo ang ibon, para wag lumipad kung hawak mo na. Hahawakan mo ng hindi napakahigpit nang sa ganong huminga. Hindi naman napakaluwag nang sa ganong hindi lumipad. Ang gabay na ibinigay sa amin ng aking tatay ay lalong-lalo na ang unang-una yung pananalig niya sa Diyos. Pangalawa, yung talagang sakripisyo niya, yung hard work para sa pamilya, na hindi na niya iniisip ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan ang kanyang mga anak. Kaya nagpapasalamat sa Diyos sa tanging at ulirang ama namin na si Ernesto. Mahalin lang nila ang kanilang pagkaama at lalong-lalo na talagang bukas ang kanilang mga puso at isip sa Diyos at pakinggan nila kung ang kahalagahan ng pag-aaruga at pagmamahal bilang isang pinuno ng isang pamilya. So kung enjoy sila being a father, I think mapagpala itong pamilyang ito. I make sure na yung mga bata nahahatid ko sa school at ako naman papasok sa trabaho at sa hapon kung may trabaho pa rin ako iuwi ko sa bahay and then balik ako sa trabaho. And there was even a time na na-assign ako sa probinsya. I made sure that they go to school. So kuha ko sila sa sakyan, anything. So, yun, napaano ko, napatapos ko yung mga bata. Ang magandang pala at tuntunin sa buhay ng tao ay mamuhay ka ng simple. Simple pamumuhay na yung hindi ka ba nag-iimbot sa iba. Gumawa ka ng kabutihan at ang Panginoon ay nariyan na ikaw ay bigyan ng kangayaan, sabi natin ay parangal sa iyo. Ang parangal na ito ay malaking bagay para din sa ating bayan. Sapagkat habang dumadami ang mga napaparangalan bilang ulirang ama, ay dadami rin ang mga magiging ulirang anak. At pag dumami ang ulirang ama, ulirang anak, dadami na ang ulirang mamamayan. Para sa ating mga kabataan, kaya mga anak, dapat mahalin niyo ang inyong mga magulang, hindi lamang ang inyong ama, kundi pati na din ang inyong inyong ina. Sapagkat kapag ginawa natin ito, tayong lahat ay malalapit sa ating Diyos. Sapagkat ang pinaka-Diyos natin sa balat ng lupa ay ang ating mga magulang. Two ways yan. Ang swerte ng anak ay nasa magulang at ang swerte ng magulang ay nasa anak. Binibigyan namin sila ng oras lagi. Lagi kaming andyan para sa kanila.
para masaya siya sa loob ng bahay at saka sa pamilya namin, no? Tsaka lagi namin pinapakita sa kanila kung anong dapat gawin para mag-isang mabuting tao. We tried as much as we could to inculcate our respect for them and their respect for us. The mutual respect, I think, is very important, along with a good, solid belief in God, a good religious faith, a good respect of other people. Perhaps that's, to me as a father, the most important would be the respect that we give to one another and to our fellow citizens. Bilang isang ama, kailangan pagkahapon, tinitingnan ko silang lahat. Sama-sama kaming kumakain ng dinner sa gabi at ng breakfast sa umaga. At pagpapasok na sa office, nasa office na ako. Ngayon, pag may mga time sa mga social civic organization, pumupunta ako para matulungan. Marami kaming proyekto na ginagawa na tumutulong sa mahihirap. Siguro tulong na rin po ng Diyos dahil hindi naman ako nakakalimot sa Kanya at kusang dumarating ang biyaya sa akin kahit na hilingin ko sa Kanya, kahit na hindi na ako makalakad, basta matulungan ko ng mga kapatid ko, mataguhid ko mga nagkaroon akong pamilya, maitaguhid ko lang po sila. Yun lang po ang hinihiling ko sa Kanya, binigay naman po niya. Sa ngayon po, napag-aral ko sila, nasa abroad na isa, at ako naman napapagtayo ko sila ng 3 bahay, tigil-tigisa sila, at yung mga kapatid ko, nauna ko silang pinag-aral at nakapagturo naman po ako ng mga nalalaman ko para sa mga disabled. Para naman po meron akong maiambag sa tumulong sa akin, na lalo na si Mrs. Capadocia. Magkakaiba man ng storya at gawi kung paano itinaguyod ang kanilang pamilya, iisa pa rin ang puso at paninindigan nila, pagmamahal. Wala pong eskwelahan kung saan tayo pwede mag-enroll para matuto maging ama. Yung kahalaga ng pagiging ama ay natutunan natin sa ating mga ama. At meron tayong obligasyon para sa mga susunod na henerasyon, hindi lang dun sa mga anak natin, kundi sa lahat ng henerasyon na susunod. Na pag nagampanan po ang tungkulin, ang responsibilidad na bilang isang ama, ang naaapektuhan po at ang makikinabang po ay lahat ng henerasyon na susunod. Ako po'y nagpapasalamat sa aking ama dahil maganda ho ang kanyang pinakitang ehemplo para masundan ko. At sigurado ako na natutunan din niya yan doon sa kanyang ama, sa aking lolo at sa kanyang lolo din, di ba? So, importante din ho na hindi lang natin sinasabing marami tayong inaambisyon, kundi meron tayong obligasyon ho para sa mga susunod na henerasyon. Sila ang ating mga tatay. Sila ang haligi ng pamilya na nagtataguyod upang manatili ang pagmamahalan sa bawat miyembro nito. Atin silang alagaan at igalang upang pagdating sa huli, sa paglipas ng panahon at sila'y lilisan, ika'y walang pagsisisihan. Kaya naman saludo kami sa iyo, mahal kong tatay,